Okay mga Lods, as per your request, i-discuss po natin ito. Papastos na siya sa mga tao dito sa Duterte. Yan. Makikita niyo si nanay dito. Ito yata yung kasama ni Harry Roque, chumichicha siya nila ng humba. Ito na yung yung greatest na rivalry ng mga DDS versus DDS. Kasi nga nagkakaroon sila ng infighting. Mamaya i-discuss natin yon. Pero ito muna yung content summary galing sa agenda. Sumiklab ang mainit na diskusyon sa isang selebrasyon ng mga Duterte supporters sa Dahig. Ang ugat, ang paglantak umano sa humba ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ay, alam mo, from human rights lawyer na nagde-defend ng mga kagaya ni Jennifer Laude to lumalantak ng humba. Alam niyo yung ano, di ba parang yung, kasi ang una ko naiisip sa humba yung sayo, ten, 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 tag-dig-dig-dig. Sa lahat naman ng pag-aawayan niyo yung humba ba? Oh, tuloy. Humba nila. Spaghetti. Mommy, can I pay for the whole humba? Mami, can I pay for the whole humba? Paano naman hindi babayaran? Inubos yung isang bandihado. Pagdating ng grupo ni Roque, 3 cup kulang pa. Ako magbabayad ng humba. Ilabas ang humba. Gaano kasi si Harry Roque kasi, he has fallen from grace na tinatawag, di ba? Mas malala pa doon sa downfall kasi yung downfall pwede ka pang tumayo doon. Dito talaga wala nang balik to, literal. Kasi nga, nasa nasa rurok na siya nung, alam mo yung naipit talaga siya doon sa ginagawa niya. Harry Roque is a brilliant man. I believe that in my hearts of hearts. Kahit anong kahit na medyo kinukulit ko siya sa mga content ko. Actually, kinukulit ko talaga siya. I believe in my hearts of hearts that he is an intelligent man. As in, kaso nga lang talaga itong mga pinagagawa niya, from defending human rights to defending pork humba. Mami! Nakalimang plato ako. Babayaran ko na lahat ng masarap mong humba. Mami! The whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba ako nag-sponsor sa humba. Pero Bakit kasi pagdating ni Harry Roque doon, ang unang ginawa niya is hindi siya muna nakipagbatian. Kita mo, pati yung mga OFW na nandito, natatawa sila sa galawan ni Harry Roque. Kasi nga, ang unang niyang ginawa, linantakan niya yung humba. Linantakan niya, minanchis niya agad. Siyempre, namimiss niya yun eh. Hindi makauwi sa Pilipinas, mga lods eh. Diba, ang dami niyang namimiss dito. Yung law practice niya, yung asawa niya, kasi allegedly may asawa daw si Harry Roque eh. Yung, ewan ko kung may anak sila, yung mga properties niya na allegedly ay sabi sa Quadcom, galing daw sa Pogo. Hindi natin alam kung totoo yun. Pero, ang namimiss niya talaga dito, yung lutong bahay. Isipin niyo yun, no? Isipin niyo yun, mga lods, oh. Yung mga pagkain dyan sa Netherlands, foreign sa kanya, kaso tinitiis niya. Pero nung nakita niya yung humba, ay, talo-talo. Talo-talo, bro! Talo-talo tayo! Talo-talo, humba yan eh. Paano pa pag nandyan si, yung traveling companion niya, na si Mr. Supranatural. Yun pala yung dalawang paborito ni Harry Roque, no? Si Mr. Supranational, yung nagsaserve sa kanya ng humba. Oh, nga. Nga na, papi! Ay. Oh, isa pa. Ito yung pinakamagandang kopya. Oh. Pero sinasabi ko kasi, huwag ka nang magpapaplastic, right or wrong? Tell us, do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk. Yan, so ito ang nangyari dyan, na ito yung isa na nag-post kasi nga automatic yung posting dyan kasi nga may mga vloggers dyan sa Dahig na yan. So habang hawak-hawak ni Idol yung cellphone, pinost niya agad na nagkakaaway daw sa humba. Itong si Roque,
pumitik. Dahil sa humba. Tanay natin. To him, kasi nga, this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba, may nakalagay. Humba. Hindi pala humba. Let me talk to him. No, there's right and there's wrong. Ayan, biruin mo, inabogado niya yung humba. Hindi niya maabogado si Rodrigo, so yung humba na lang yung inabogado niya. Medyo medyo, alam mo, ako, naaawa na ako kay Roque, as in, I feel sad for him na ganito yung nangyari sa kanya. Nakikipagtalo siya sa humba. Kasi miss na miss niya na talaga yan, mga lods. Mukha eh. Kasi biruin mo, pagdating niya, una niyang ginawa. Ang dami nun. Kasi iniisip ko, marami silang dumating. Tapos isa siya doon sa mga lumantak ng humba, di ba? Ilang order yung kinuha niya. Tapos I'll pay for the whole humba. That's not the point there, okay? The point there is that alam mo naman na maraming tao. So, kumuha ka lang ng sapat. Pero syempre, namimiss niya naman talaga yung lutong bahay sa Pilipinas, di ba? So talagang Pero ang dami-daming doon, ang dami-daming restaurant doon, no? Pero pagdating doon sa humba talaga, talo-talo, no? Encouraging everyone. Take a stand. Shouting like No, that. not intimidating I you. can make a stance without shouting. Well, okay, take a Don't stand then. intimidate me. Ako kasi yung sinira. Ako kasi Tama na. Paano ka sinira? Kinall out ka lang kasi inubos mo yung isang bandihado ng Zumba. Ng humba pala. Kung kaya, kung umuwi ka kaya dito, mag-unli humba ka rito. O di ba may unli rice, unli sausawan, unli humba. At syempre, unli kaso. Di ba? Alam mo, na talaga nakakaawa na si Harry Roque. I mean, I totally believe yung, well, at this point kasi it's rumors na pinapauwi na siya ni Pangulong Duterte. If Kaufman said that, kasi may konting contention pero I totally believe that as lead counsel ni Duterte na gusto niyang pauwiin si Harry Roque. And malapit na kasi yung yung hearing dates niya and kung papayagan ba yung internship niya. Now, seryosohin ko muna yung kwentuhan kasi of course may mga DDS din na magdi-dislike nitong video na to, namumurahin ako sa baba, natatawagin akong adik. Pakinggan niyo muna ako saglit lang to la. Tayong dalawa, Tagalog, Bisaya, Pilipino tayo lahat. So magka-ending, dapat tayo yung nagtutulungan. And of course, pag politika, sige, mag-okrayan tayo, magbardagulan tayo, goods yan. Pero eto lang ang gusto ko sanang isipin yung mga DDS. Hindi na, yung mga BBM Pinklawan, ayan, alam na yan, sa na yan, nagtatawanan na kami dito. Hindi pa kayo kasali dito sa circle namin, pero invited kayo. You are invited here. Pwede kayong sumali. So ano ba yung sasabihin ko sa inyo? Ganito yan, mga lods. Yung interim release ni Duterte is a few months away from now. Ang magde-decide niyan, ang ultimately magde-decide niyan kung bibigyan siya ng interim release, meaning to say, may hearing pa rin, pero kailangan niya lang bumalik sa dahig para umattend ng mga hearing. Ang magbibigay niyan ay ang ICC, di ba? Sila magde-decide sa kalayaan ni Tatay Digong. So isa sa mga magiging I was the one. Isa sa magiging criteria nila para palayain si Tatay Digong is etong mga ginagawa ng mga Duterte supporters sa online at saka sa labas. Okay, meaning to say, kayo mismo ang sumisira sa chance niya na or humihila pababa doon sa chance niya na makalabas. Kasi kita niyo yung ginagawa niyo. Nagtatalo-talo kayo over sa humba. Para lang ano ba yung silbi niyan? Di ba wala? Pero pag may nakita sila na mga ganitong insidente na kayo you cannot try to be civilized on yourself, baka lalo silang mahirapan. Tandaan nyo, balikan natin a few months ago nung hinuli na si Duterte at nasa dahig na siya. Anong nangyari? Yung mga judges ng ICC ay binash ng mga DDS na supporters. Ganon din dito. Lalong bumababa yung chance ni Rodrigo Duterte umalis sa mga ganitong galawan. Hindi lang ito ang unang beses na merong naghurumentado sa
diyan sa labas na yan because of infighting na tinatawag. Ngayon naman, sa hari ng kababawan, humba. Dahil sa paglantak ni Harry Roque na ayaw umuwi. Kung ikaw, Harry Roque, kung gusto mong makatulong sa mga Duterte, and I am saying this as a critic of the Duterte, umuwi ka na. Seryoso yun. Ayun lang. Ngege mga lods.